Alam nyo na. Alam nyo na. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Ba't ganon? Ba't ganon? Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong umaga ng Friday ba ngayon, boss? Friday, gravities naman. May 8 pa rin sa kanila ngayon. May 9 na nga ngayon. So sa atin yon. So, pero sa kanila May 8 pa rin. At sabi ko sa inyo mga Lods, May 8 is a victory day. Grabe. Si Trump nagsabi nun ha. Victory day tayo ngayong May 8 mga Lods. At ayun na nga ang nangyari. Grabe. Ito sa hour to, no? Pero ito yung ating day, grabe. Halos puro 2 digits lahat. Kahit anong tignan mo dito, karamihan, 2 digit ang pag-pump nila, no? Grabe. Tignan niyo yung ating Bitcoin. Grabe si BTC, umabot ng 104,000. Grabe kanina. So ngayon nasa 102 tayo, 26. No, pero ang XRP natin nasa 2.3. Tingnan niyo BTC 5.9. Grabe ang Ethereum. Kakasabi lang natin kahapon dito, no? Yung mga umiiyak na OG sa Ethereum, di ba? Sabi ko nga sa inyo kahapon mga idol, once na ganun na yung nangyayari, na marami nang nasi-shake out, ibig sabihin parang bottom na yun, pataas na yung sunod. O, tumama tayo, 21% ang up ng Ethereum. Ang XRP, almost 9%. Nag 10% to kanina nung nandito. Mga Lods, ay hindi pala yan XRP, ito pala. No, nag 10% siya kanina ng mga bandang dito na yan, no? So, grabe. Yung trade natin, yung nag-trade natin na nag 6,000 pesos nung bumaba, ngayon balik na sa 11,410. Oh, 'di ba? 11,410 ang pwede natin maging profit, pero hindi pa natin 'yan kukunin. Ito yung pinakamalupit mga idol sa news natin ngayon, no? Hindi naman sa sinasabi kong isa tayong Nostradamus, no, ng crypto sa Pilipinas. Pero tingnan niyo 'to, kung kailan 'tong ginawang video na 'to mga idol, 2 weeks ago, no? Ito yung ating ito yung bull plug na ginawa ko na 'yan, Ito pa rin yan, hindi pa rin yan nagbabago. So, ito yan. Ayan yan, no? Yung hindi pa nakaka-breakout yung XRP, hindi niya pa binabasag yung resistance. No? Sinabi na natin kung ano yung pwedeng mangyari. No? Ayan, pe-play ko lang Ayan, sinabi ko dyan. Ayan, baka gumanyan. Ayan. No? Ito yung mouse ko. Ito yung save. Baka gumanyan, bago ano mangyari. Oh. Sabi ko, pwedeng mag-console dyan. Ito yung magiging support niya ngayon bago tayo lumipad. Tignan nyo naman yung itsura ngayon, mga idol. 'Di ba? Nag-breakout, nag-console, at medyo baka palipad tayo dyan. Hindi ko naman sinasabing lilipad na, no? Pero ganun yung itsura na yung ginawa ko. So, kita nyo yan, no? Ang lupit. Ang lupit ni Jeblo. Kaya nga siguro, yung mga nakinig, paldo Ayun yung ating ngayon. Ayun yung ating tawag dito, thumbnail. Ang mga nakinig, paldo. Ngayong umaga yan Grabe, good morning talaga. Yung mga idol natin. Grabe, tis yung ko dito, prediction ko dito. Di ba? Kita nyo yan mga idol. Si Nostra Jeblo. Ayan na. Mag-update na tayo ngayon mga Lodi, no? So, eto kagabi, nanood ako nito live, mga idol, no? At ito yung isa sa mga sinabi niya, no? Trump says, you better go out and buy stocks now. This country will be like a rocket ship. Sino yung mga bumili, mga Lodi, bago yung meeting kagabi o yung kahapon nung nag-update tayo? Kagabi pala, nag-update din tayo, alas 10. 'Di ba? So, alam nyo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Bak ganun, mga idol, no? So, grabe to, So, ito na nga mga Lodi. Ito na yung pinaka malupit na news ngayong 589, no? Yung yung 589 na tinutukoy ng mga Riddler sa Ripple. Mga Lodi, isa pang trivia sa inyo mga Lodi. Pero ewan ko kung sabi ko na to, no? Yung Ripple, ayan yung Ripple, di ba? Pag inikot niya yan, yung dalawang P, magiging Riddle yan. Riddle.
Di ba? Mahilig kasi sa ganun yung Ripple, mga Lodi, nagre-riddle sila. So kailangan mong decode kung ano yung mga gusto nilang sabihin. Pero ito yung maganda ngayon, the SEC has filed the settlement agreement letter in the Ripple case. Now XRP is officially free, no? So victory day ngayong 589. Grabe talaga yung riddle na yun. Pasok na pasok, mga idol, antindi, di ba? So bukod doon, mga Lodi, the Ripple, kumbaga, ano na tayo, free na tayo sa SEC, no? Kumbaga, settle na yan, ma-settle na yan. 50 million, no? Ito yan, saan na ba yan? Pangalawang nga po niya. Ayan, yan. The SEC has announced a settlement with Ripple. The parties have agreed that Ripple will pay 50 million of the original, kasi ang pinaka fine nila nung una 125 million. So ngayon naging 50 million na lang penalty and receive a refund of the remaining amount. So ibabalik sa kanila yung 75 million. So tagumpay yan, mga Lodi, no? Na-settle na, may ano ba refund, no? Kumbaga sa pag nag-loan ka sa bangko, may refund ka sa sunod na buwan. May refund ka pa, pero sa kanila malaki, $75 million yung refund nila. So pasok na pasok sa banga. So ano na mangyayari? Ano ngayon na ano na siya na wala nang kaso. Hindi dapat nilipad din. Ano na yung mangyayari sa ngayon sa XRP o sa Ripple? The Ripple settlement is in. Now, eyes on the stablecoin bill, yung Genius Act natin, no? Kasi magkakaano yan, mga Lodi, no? Kumbaga isa yung puzzle na binubuo, mga idol. Magkakadikit na yung mga bitukan yan. So nandiyan na tayo ngayon, tapos na tayo sa isa. A potential settlement aligned with the Genius Act stablecoin framework could accelerate XRP reintegration into US financial markets, potentially supporting its price and attracting institutional investors. So ito na yan, no? Mga idol, no? Yung sunod na target natin yung ating RLUSD o Real USD, no? Real USD daw yan, mga Lodi. Kasi marami nagsasabi, ano ba ibig sabihin ng ng RLUSD? 'Di ba? Pero ang original niyan is Ripple, no? Ripple USD, parang ganoon 'yun eh. Sinabi. Pero sabi ni Brad Garlinghouse sa mga interview niya, mas gusto niyang tawaging Real USD ang ibig sabihin ng RLUSD, mga idol, no? So ayun palang hint na ito ang tunay na USD stablecoin. 'Di ba? Ayun na yung sunod natin after niyan. Pero asahan nyo, dahil nga na-settle na to, marami nang ma-attract dyan na big institution kasi wala nang kaso yung Ripple. Ito yung unang-unang coins o company na free, no? Na napatunayan, kumbaga walang sala at malinis na malinis. Pwede ka mag-invest. So hintayin na lang natin yung mga susunod na kabanata dyan kung sino-sino yung mga mag-a-announce na partner na sila ng Ripple at gagamitin na nila ang XRP. Ayun na yung mga sa tingin kong susunod na mangyayari dyan, mga idol, no? So ito naman yung isa to sa mga riddle na malupit, mga Lodi, no? Pope dies, si Pope Francis, 420. Di ba? 420 yan, mga Lods, di ba? New Pope lock in on 589. Do you see it now? Sabi 589, mga Lodi. Alam nyo ba kung ano yung 589? Napaka-importante niyan sa Ripple, mga Lodi. Alam nyo kung gaano siya ka-importante? Kasing importante nito. Pansinin nyo yung Ripple, mga idol. Ang following niya, 985. Ripple yan 985. So pag biniligtad mo, 589. Pero si Brad Garlinghouse, ang following niya, 589. Kita nyo yun. Hindi ako nagbibiro puntahan natin yung mga page nila. Tignan nyo Ripple. Check natin yung following niya. 985. Si Brad. Ayan 589. Di ba? Grabe. Ayan 589 yung sa kay Brad Garlinghouse. Sa Ripple naman 985. Ang lupit, di ba? On 589 comes, it's go time na, mga Lodi. The last time this happened, XRP surged to single digit in November 2024. So ito yung lumipad yung XRP ng $3 from 0.5
ito yung the last time na nangyari yung ganito, mga idol, no? So, ang tindi ng mga mangyayari ngayon. Grabe, ang ganda ng morning nyo, mga lods. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa ating buhay? Ito na. Si Pope Robert Prevost become the first American Pope. So, first American Pope to in history at nangyari siya ng 589. May 8, 2025. Mga lodi. Kasi nagtatakay ba ano ba yung ano ba yung 9? 5-8 okay lang yun kasi May 8. Yung 9 ito yun mga lodi 2025 pag pinag-plus mo yung 225, no? Ayun yun mga lods is 9. So yung mga lupit magani diyan mag-decode no? Panoorin niyo si Extra Bad. Ngayon lupit mag-decode dun sa Ripple kasi riddle nga yung Ripple mga lods So, kailangan mong i-decode yung mga yan para mahulaan mo yung mga susunod na mangyayari. Di ba? So, antindi. So, ito yung Pope natin na bago, si Robert Prevost. No? Become the first American Pope. So, solid to mga idol kasi first American. Marami nga nagsasabi, grabe, magkano kaya binayad ni Trump para manalo si Robert Prevost, the first American Pope. Grabe, history talaga yung gagawin ni Trump ngayon, mga lords. No? Sana nakakapit kayo o nakasakay kayo sa mga mangyayari. Mga mangyayari, yun, dahil mangyayari nun. Mga mangyayari sa atin, no? So sana nakakapit kayo. Sa tingin ko, malapit na yan. At alam niyo naman, pag malapit na is parang sobrang tagal hintayin. Dahil ang lapit na, sa tagal, no? Okay na. Ito. This has been spotted today in a pizzeria in Mallorca, Spain. You can buy pizza with XRP, Cardano, BTC, and USDT. Ayan mga lodi, pwede nyo ipambayad yung USDT nyo, Bitcoin, Cardano, or XRP. Grabe si Cardano mukhang may senyalis din mga idol So ito naman, ito medyo matindi to mga lodi. Meron akong hilatsa. Ano tawag doon? Meron akong nagugunita na mangyayari. Ripple acquisition sa Target Hidden Road to open new office in Abu Dhabi and may involve royal family members. Grabe yun. XRP is about to take over the United Arab Emirates. Mga lodi, ito days from now, hindi ko alam kung bukas o ngayong linggo, pupunta si Trump, no? Pupunta si Trump sa Abu Dhabi ata yun, sa Abu Dhabi. So, pag ito nalaman niya, di ba? Syempre, tapos magiging involved pa yung royal family. Di ba? Sasabihin ng royal family, ginagamit namin yung XRP, Syempre, magamit sila, that's the American coin. Di ba? The XRP. Kasi kung titingnan niyo sa ating CoinGecko mga lodi. Ang mga American coin is made in US coin is number 1 ng XRP. Mga lodi, made in US. Alam niyo naman kung gaano kamahal ni Trump yung mga made in US, mga lodi, di ba? Tas malalaman niya, mukhang involved pa yung mga royal family members, tas malalaman niya na ginagamit nila yung Ripple o ang XRP dun. Di ba? Ano magiging reaction niya dyan? Baka naman alam niya na talaga yan. Di ba? So ayun, di ba? Ang lupit. So grabe talaga. Ito na ata yung tinatawag natin na start ng parabolic, mga lords, no? Ito, pakinggan nyo tong si kuya. Ang ganda ng message niya, medyo galit kasi siya galit siya sa mga tanga daw ayan dito na natin tignan. New infrastructure. There are huge potential benefits from this. Basahin ko muna to. XRP is the global solution for cross-border payments. First body member of the new DLT standard. Ito ata yun ECB says global cross-border payments will hit 290 trillion by 2030. Ripple forget to tell you that. No? So, ito yung sa mga market cap, mga idol. No? Pakinggan nyo si Kalbo. Ayan. Both increase efficiency and improved functionality. As central banks and regulators, we need to engage to ensure the financial system can reap
the benefits of this technology without introducing unwarranted risk. But importantly, as across the globe, we each look to upgrade our systems supporting retail and wholesale payments. We have a unique opportunity to reshape them in a way which better serves the global financial system. Oh man, with greater harmonization and cross-border payment and settlement, a focus from the start. There is a huge prize here. Some estimates suggest that the total value of cross-border payments. Hold on. Before I say this part, this is why I'm the oracle. Like I always told people, they be lying to you. They want to sit here and talk about only 15 trillion or whatever. I'm like, yo, it's going to be way more than that. It's going to be way more than that. It's going to be like 100 and something trillion. Remember I was saying that? It's going to be way more than that. You know what I'm saying? Like, and watch what they say. Some estimates suggest that the total value of cross-border payments could reach nearly 290 trillion by 2030, up over 50% on the last year. 290 trillion by 2030. Remember how I've been telling you that they be lying? Ripple want to sit here and only tell you, it's going to be 20 trillion by 2030. And look what the European Central Bank is saying. 290. Let me read that again, man. I don't think you motherfuckers is hearing me. There is a huge prize here. Some estimates suggest that the total value of cross-border payments could reach nearly 290 trillion by 2030. 290 trillion. While Ripple's over here only telling you, it's going to be 20 trillion by 2030. Like how I told people, like how all these other clowns don't say. They lie to you. They lie. So you see how Ripple said 20 trillion by 2030? Look at what the European Central Bank is saying. 200. Mga lods, no, yung European Central Bank, kilala niyo yung babae dyan, mga idol, no? Talagang alam niya kung ano yung, ilang beses na natin na-report yun nakalimutan ko na naman yung pangalan ng babae, may clay buhok. Basta yun, no? Medyo love na love din yung Ripple, mga lods. 290 trillion by 2030. That's triple digits. I don't see any of you other creators talking about this. Oh yeah, that's right. Because you ain't got the source. Kasi meron daw siyang source, mga idol. These guys want to sit here and talk about, you guys are still tying your shoes. I don't hear you saying this. Motherfuckers want to make their account in 2014 and start talking about crypto in 2020 and they act like they was here for 10 years. Get them out of here. Grabe si Kuya. Nagalit, no? So ayun, no, ang lakas ng kanyang tiwala, mga idol. Nasabi ng UK ay European Central Bank na aabot ng 290 trillion market cap yung cross-border payment, mga idol. So, pag XRP ginamit doon, Ripple, alam nyo na, no? Mga idol. Kasi yung iba sinasabi daw, 20 trillion, ganyan, 15 trillion, but yung source niya daw, ang sinasabi is 290 trillion, motherfather. Oh, ayun, mother, father, Chloe, mother, father. So, ayun. Ayan, no? So, hintayin na lang natin yan. Ito yung ano natin. They say XRP is just a cross-border payment token. But if that's true, why are central banks, governments, or hedge funds quietly accumulating it? Something isn't adding up, no? Sabi dito, XRP has been integrated into 40 plus central banks, yet the price remains suppressed. Why would banks bet their future on a 2.5 token? $2.5 token. Because that's not the real price. Despite the SEC lawsuit, Ripple has continued to sign global partnership without slowing down. While the world watched to courtroom, the real work happened in the shadows. RippleNet private ledger settled billions of change, but those volumes never hit the public price. You're watching the retail simulation, they're watching flows. While the media pushed BTC and Ethereum, Ripple quietly connected to IMF, BIS, and SWIFT corridors. While you were stacking sats, they were building the rails, mga lodi. Massive XRP accumulation through OTC deals that never touch public, overbooks, invisible whales, silent corridors, private liquidity. You think XRP is $2.5 because of the market force
No. You being played, sabi niya, no? The price you see is not the price they pay, no? The one controlling the rails aren't stacking memes, they're positioning for a world where XRP settle nations, where value flows at speed of light. When the price gates lift, it'll be too late. If you're not holding the rails, you're paying the toll. Ayan, wake up. Oh, mga idol, grabe, no? So, ayan ha. Ako, binabasa ko lang yung mga news natin. Do your own research. I'm not a financial advisor. I'm doing this for entertainment and information purposes only. Oh, ayan. Mga idol, malinaw tayo dyan. Mga lods, no? So, ako, medyo masaya lang ngayon dahil medyo tumama yung ating mga prediction ng mga nakaraang araw. So, 11.5 na yung profit natin dito. No? So, ayun yung matitinding news natin sa crypto, no? So, bago tayo magtapos, paano ko lang tong news na to. Global news kasi to, trending din kasi to, mga lodi, no? President Putin says the majority of trade between Russia and China is settled in national currency, ditching the US dollar. So, hindi nila ginagamit yung US dollar, mga lodi, no? Isa sa mga ayaw ni Trump yan. So, hindi natin sure kung ano nga magiging reaction ni Trump dito. Pero alam naman natin, mga lods, no, na itong mga bansa na to, minsan kasi, alam niyo yung sa mga movie, yung pinapakita nila magkakalaban sila, pero sa totoo lang, magkakampi, plano pala nila yan, at magkakakampi talaga sila. Di ba? Kasi yung mga leader, ilan lang naman sila sa mundo, yung mga leader, di ba? So, hindi natin sure kung ano nga maging epekto nito, pero nag-trending kasi to. No, syempre alam niyo naman yung BRICS, 'di ba? Brazil, Russia, India, China at South Africa. So pero hindi lang 'yun yung mga member niyan, marami nang sumali diyan. So sa mga nakaraang news natin mga last year, alam ko meron silang ginagawang currency para sa kanila lang, mga BRICS, pero hindi natuloy. So hindi ko alam kung ano mangyayari sa mga susunod, mga idol, no? So ang ganda ng news natin ngayong araw, mga lods, no? Medyo malusog-lusog at masagana. So, mamayang gabi, mag-news ulit tayo, mga idol, no? Kailangan ko lang i-set up si Rocket dahil papakarwash ko muna at may gagawin ako doon. No, meron tayong mga biniling accessories sa kanya, so ikakabit muna natin 'yun. So, mamayang gabi, mag-update ulit tayo. Titignan natin kung ano yung mangyayari ngayong gabi sa Amerika kasi gabi ngayon sa Amerika eh. Baka may mga pahabol pa silang good news ngayong 589, no? So, hintayin natin yan at i-report natin sa inyo mamayang gabi. So, kita-kits tayo mamayang gabi, mga lodi. Magandang araw sa inyo. Huwag niyong kalimutang i-like yung video natin, ha. Ang ganda ng video natin ngayon. Ang ganda ng news natin. Huwag niyong kalimutang i-like. At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na dyan. At ang pinaka-importante, yung mga wala pang crypto exchange dyan. Andyan yung ating BitGet na link, mga lodi. Magbodega, mag-trade na tayo ng sabay-sabay, no? At kita-kits lang, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw, mga kapatid. At What's up? What's up? Subscribe to Jebla and subscribe to Clovis. Sorry, I thought I'm gonna so club, but okay. Yeah, but subscribe to Jebla and me. Yeah, so subscribe to us. And now, did you not check out my song? If you don't, I'm going to use the Mike Tyson special. panoorin niyo raw yung video niya sa Clovis TV. O, ayun. Bye-bye.